Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ano? Good news po ito mga kabida para ho sa mga supporters, ano? Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dun po sa mga sumubaybay po, ano? Sa kanya hong kaso mga kabida sa International Criminal Court. Okay? Pwede ho daw gamitin mga kabida ng defense team, ano? Ni dating Pangulong Duterte yung proceedings po ano ng Senate Committee on Foreign Relations investigation, ano, patungkol po doon ho sa questionable hong pag-aresto po mga kabida ay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, at yung kanya hong pagsuko po mga kabida ng gobyerno po ng Pilipinas doon po sa International Criminal Court, ano. Kung maalala po ninyo, naglabas po ng findings, ano, ito hong committee po, ano, ni Senator Amy Marcos. At doon po sa findings po nila mga kabida, malinaw na politically motivated yung pag-aresto, ano, sa dating Pangulo. At yung layunin is ito, matindi po ito, ano, para pabagsakin daw ito hong mga Duterte po mga kabida, ano, na? Kaya siguro, ang ginawa ko sa mga Duterte mga kabida, unang-una po yung impeachment laban po kay VP Sara, at pangalawa yung pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? So natuwa po ito hong si Attorney Nicholas Guzman dahil ho dito sa magandang resulta po, ano, ng investigasyon po mga kabida ng Senado. Okay? Pakinggan muna natin ito hong panayam po mga kabida ni Alvin and Tourism, ano, kay Attorney Nicholas Guzman. May I also say, Yes, sir. I have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. So, Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you so much for that, sir. We can't wait for you to tell us that your argument is accepted and the president will be brought back to the Philippines. Thank you very much. You're welcome, sir. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Ayun, nakatoka pala, no? Si Attorney Guzman doon po sa proceedings po, ano, diyan po sa Senado po mga kabida, mantakin nyo, 3 pagdinig yun, ano? Yun, nakatutok po, ano? Ito kong si Attorney Guzman at buong defense team po mga kabida. At yun nga, malaking bagay po ito, ano? Para ho sa depensa, yung naging findings po ng komite, kung saan po ay pumabor po mga kabida doon po sa dating Pangulo. Okay? At malinaw naman po, ano, sabi ho ni Attorney Guzman po mga kabida, magkapareho po sila ng stance, ano, dito ho sa pag-aresto at pagsuko po mga kabida, no, kay FPRRD ng gobyerno po ng Pilipinas doon po sa International Criminal Court, ano. So gagamitin po nila ito mga kabida bilang argument, ano, at ipupush nila yung argument na yung pagdala ko kay Digong sa ICC ay illegal, ano. Dahil doon pa lang sa pag-aresto po mga kabida ay hindi na po nasunod yung batas, ano? Hindi lang po ng Pilipinas, kundi pati na rin yung Rome Statute, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, sa initial findings po mga kabida ng Senate Committee on Foreign Relations, I think noong pagkatapos po ng April 10 na Senate hearing, ano, naglabas po ng initial findings ang komite at doon po sa initial findings po mga kabida, malinaw po meron pong paglabag, ano. Unang-una, doon po sa Article 59 ng Rome Statute, ano, kung saan po mga kabida nakasaad doon na kailangan mo nang idaan ito hong si Digong after he was arrested sa local court. Okay, dito ho sa Pilipinas. Pero hindi ho nangyari yan mga kabida, no. Mula NAIA, nung siya po ay hinuli, dumiretso po sila sa Villamor Air Base. At doon po sa Villamor Air Base po mga kabida, nanatili po itong si Digong hanggang siya po ay inilipad, ano, papuntang
ICC, papuntang The Hague, Netherlands via Dubai. Alright? So wala hong nangyaring presentation po sa kanya doon po sa local court, which is very vital po mga kabida doon po sa requirement po ng Rome Statute. So doon pa lang, malinaw po na meron pong paglabag, hindi lang po sa mga batas, kundi sa karapatang pantao ng dating Pangulo. Yung due process, hindi ho siya binigyan ng due process doon. 'Di ba? Naging usap-usapan po doon sa Senate committee hearing yung hindi ho pagpayag ni Major General Nicholas Torre III mga kabida na makausap ni Digong yung kanyang anak na tumatayong abogado ho ng dating Pangulo. Nakiusap po itong si Digong kay General Torre kung maaari sanang makausap po niya si VP Sara, pero hindi ho siya pinagbigyan mga kabida. Yung karapatan po niyang makausap yung kanyang doktor, hindi ho pinayagan. Okay? Mga kabida. So yun, malinaw na mga paglabag po yun mga kabida sa kanyang due process, karapatan po. So yun yung magiging argumento po ng depensa ni Attorney Kaufman doon po sa ICC. Para bang ang gagamitin nilang prinsipyo po dito mga kabida, ito hong the end does not justify the means. Kahit na po binitbit po itong si Digong mula sa Pilipinas papuntang International Criminal Court. Okay? Kung yung paraan po ng pag-aresto po sa kanya ay hindi ho naaayon sa batas, illegal, kahit na po maraming nagsabi na pwede daw yung palusutin ng ICC. Kahit na po illegal yung pag-aresto, kahit na anong paraan na inaresto po itong si Digong, basta ang importante po doon mga kabida, naidala po itong si Digong sa ICC po mga kabida. Pero kung titingnan po natin yung Rome Statute, makikita mo talaga doon mga kabida na mas pinahalagahan po nila ito hong karapatan po ng akusado, yung due process po mga kabida na tinatawag. Ang tanong po, meron bang due process ito hong si Digong nung inaresto po siya, binigyan ba siya ng kanyang karapatan, unang-una, to talk to his chosen lawyer, Yun yung mahalaga dun Andun yun sa batas po natin na kailangan po ang isang akusado, isang arrested person, may karapatang mamili ng kanyang sariling abogado, lawyer of his own choice. Pero hindi ho siya binigyan po ng karapatan na yon. So paano ho baliwalain ng ICC yung argument po ng depensa na yung pag-aresto ho kay Digong ay illegal, samantalang ang sinabi po ng Rome Statute po, dapat bigyan ho ng due process, respetuhin ho ang karapatan po ng akusado. Ayan. So, napakalaking bagay po yan, mga kabida. Isang boost po yan sa kaso po ni Digong sa International Criminal Court. At yun nga, natuwa ito si Attorney Kaufman. So, yun po, aabangan na lang po natin sa mga susunod po na araw. Kasi duda ko po dito na gagamitin po nila itong findings po ng Senate Committee on Foreign Relations po ng depensa po mga kabida sa application po para po sa interim release ng dating Pangulo. Kasi kung pagbabatayan lang po natin, kung aasahan po natin yung hearing po mga kabida on September 23, napakatagal pa yun. So, parang gusto ho ng depensa po mga kabida, kailangang mailabas na po itong si Digong sa lalong madaling panahon, mga kabida. So, ito po ay sa pamamagitan po ng interim release. Kumbaga, dito sa atin yan sa Pilipinas, parang bail ban po yan, mga kabida. So, hopefully, maproseso na po ito sa lalong madaling panahon. Okay, kasi kung aantayin po natin yung hearing sa September 23 pa po yun, tagal pa po yun. So kanila pong uunahin dito mga kabida is yung pansamantalang paglaya ni Digong, okay, mula po sa detention cell po mga kabida ng International Criminal Court, okay, sa pamamagitan po ng interim release, okay, dyan po sa ICC. So yun po, good news para ho sa kaso ho ni Digong
mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong comment and opinion patungkol ho dito? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads, mga kabida. Maraming salamat po sa inyo lahat.